Good morning, good day, church day, Lord day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong magsishare sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, kaibigan, ano ba ito sa Biblia? Ating pong aalamin yan. Meron tayo sa talata sa araw na ito. Bago ko pumasahin ng talata, ipikit po muna natin ang ating mga mata. Tayo po ay manalangin. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming pong salamat sa gabay, biyaya po na pinagkakalob niyo po sa amin sa bawat isa sa amin. Hindi po kami magsasawang magpasalamat. Diyos Ama, sa gabay, biyaya po na pinagkakalob niyo po sa bawat isa sa amin. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata, may napakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin para sa aming sarili, tungkulin po namin para sa aming pamilya. Papasukin niyo po sa amin ang inyong presensya upang sa ganun po ay lubos namin maunawaan, maintindihan po ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa ngalan ng Panginoon Yesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating pong topic, kaibigan. Ano ba ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Pero po tayong isang talata sa araw nito ay nasa Kawikaan chapter 18 verse 24. Akin na pong babasahin. Verse 24, may magkakaibigang madaling lumamig. Ngunit may kaibigan higit pa sa kapatid. Brother and sister, napakaganda po ng mensahe na ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata, ay meron pong mga magkakaibigang madaling lumamig. At meron din pong magkakaibigan na higit pa sa kapatid. Ang talata po na ito ay inahandog ko po sa aking kaibigan. Siya po ay hindi inaasahan, maraming nabigla sa aking kaibigan sa kanyang pagpanaw. Na walang iba po ang aking kaibigan, si Chito Alteso. Lubos na lubos po akong nakikiramay sa buong pamilya, kaibigan ng aking kaibigang Chito Alteso. Lubos na lubos po akong nakikiramay sa buong family po. Ang talata pong ito ay hinahandog ko sa aking kaibigan. Ako po ay magkakwento lang po na tungkol sa aming pagkakaibigan, ng aming kabataan, pagsibol ng pagkabinatilyo, pagsibol ng pagiging binata. Kami po ay nagkakilala ng aking kaibigan Chito Alteso nung kami po ay nakatira sa Maynila, EDSA, katabi po ng BIR sa may Quezon City. Doon ko po naging kaibigan ng aking kaibigan si Chito Alteso. Nanirahan po kami doon halos 15 years. Kukwento ko lang po ang aming pagsasama bilang kaibigan. Nung kami po yung nagkakilala sa lugar na yun, sa Maynila side, Quezon City, nagkahulihan po kami ng ugali. Kami po'y umaga pa lang, magkakasama na po. Hanggang gabi, inaabot po kami, magkakasama po kami. Ganun po kami, naging magkaibigan, magkakasama kami sa lungkot, saya, pagod. Kung ano man po ang mga magagandang nangyari sa amin, kami po'y magkakasama po sa isang lugar. Halimbawa po aming team basketball,
kasiyahan talaga po na napakaganda na hindi halos makakalimutan. Ang isa pa po sa pinaka hindi ko makakalimutan sa pinagsamahan namin ng aking namayapang kaibigan na sa Chito Alteso. Siyempre sa panahon na yun, ako po mismo ay hindi pa nakakakilala sa ating Diyos amang nasa langit. May mga kaugaliang maloko pa, kalokohan. Hindi ko po maalala sa pinagsamahan namin ng aking namayapang si Chito Alteso ay ang binenta namin ng kanilang aso. Pero binenta po namin siya ay sa kakilala ko rin po na dati ko rin po kapitbahay bago po ako napunta ng Quezon City. Ang napaka-memorable po doon ay ang aso po na binenta namin ng pag-aari po ng aking kaibigan na si Chito Alteso ay doon po sa pinagbentahan namin ay nakawala po ang kanyang aso. Nakauwi po uli ang kanyang aso sa bahay nila. Ang nangyari po ay ako po ay kinausap ng kaibigan ko rin na pinagbentahan ng aso na yun po ay nakawala daw at nakabalik daw sa may-ari. Kaya panahon ng iyon ay siyempre hindi ko na po gano'ng napansin yung gaano na asikaso kasi nga po ay bentahan na. Pero wala naman pong sinabi ang aking kaibigan na pinagbentahan po ang time na yun. Na sinabi lang niya po ay nakawala at nakabalik po sa may-ari. Wala naman pong pagtatalo ang nangyari o away o galit. Ang sinabi na lang po ng pinagbentahan, yung aso po raw ay nakabalik sa may-ari. Totoo pong nakabalik ang aso. Pero hindi na namin uli doon sa pinagbentahan mga panahon na yun. Isa po yun sa aking na hindi makakalimutan na pangyayari sa amin bilang magkaibigan na aking namayapang kaibigan na si Chito Alteso. Marami pa pong masasaya at lungkot din na aming pinagsamahan. Naging open din kami sa aming mga family, sa bahay nila. Minsan doon po kami tumatambay. Sa bahay namin, doon din kami tumatambay. Ganun po ang aming pagkakaibigan. Talaga pong higit pa sa kapatid. Muli po akong nakikiramay sa buong family po ng aking kaibigan na si Chito Alteso. Alam naman po natin na nakasaad sa Biblia, ang mga taong namamatay ay hawak na po ng ating Diyos ang nasa langit, ang kanilang mga kaluluwa. Mas na lubos po akong nakikiramay sa buong pamilya po ng aking kaibigan Chito Alteso. Magtatapos na po yung ating topic. Magtatapos na po yung ating topic. Manalangin po tayo muli. Diyos amang nasa langit na makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming po salamat na pagpakinig na naman po kanina yung salita ng buhay at makapangyarihan na nagbigay lakas po sa aming katawan at spiritual Diyos Ama. Maraming po salamat. Patawad po. Kami po yung nagkukulang po. Kung kami po yung nagkukulang sa inyo, Diyos Ama, patawad po. Kawawaan niyo po kami, Diyos Ama. Ang ngalan ng Panginoon Jesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Lagi po tayo mag-iingat at magdadasal. God bless to all.